So, good afternoon. So, continue na to, no? Part 2 na ta sa ato ang journey regarding sa pag-file of Declaration of Nullity of Marriage. So, let's talk about sa mga hearings and appearance sa court. Then, pagka June 2, 2021, na ako na-receive nga order. Gikan sa korte. Nakabutang diri is katuning na-file na sa akong attorney ang petition. Number 17, 2021, na nasa ko na-receive na court order. Akong attorney nag-file siya og motion on November 15, 2021. Kay ang summon nga napada dito sa akong husband dated September 30, 2021. Ang nakabutang dito is the respondent, which is my ex-husband, is currently working abroad, specifically in Taiwan. So, mao na istorya sa iyang mama, maasad na ang police report nga na-receive sa akong attorney. So, since kay wala man siya diri sa Philippines, so magpa-publish ta sa ato ang petition, no, through the newspaper. It's so gi-grant ni ang motion sa akong attorney pagka November 17, 2021. So, dapat ma-publish ang summon in 2 weeks. So, 2 consecutive weeks, dapat siya i-publish for general circulation in the Philippines. And then, dapat after publication kay, more required sa court ang affidavit of the publisher, the editor, or the advertising manager. And then, ang copy sa publication shall be attached. And then, it will be forwarded, submitted to the court. Another court order dated the 3rd of December 2021. So, gigrant nila ang motion ng gifile sa akong attorney on November 17, 2021 for to serve the summons by publication. Okay, since wala man siya diri sa 2 consecutive weeks in newspaper for general circulation in the entire Philippines. So, kani siya, nag-required ni siya og newspaper nga adto na ma-publish ang petition. So, ang naitabo ani is ga-inquire mi sa PDI, Philippine Daily Inquirer, o sa Philstar, kay actually sila ra ang nag-respond sa email sa akong attorney no, regarding sa quotation kung pila ang bayad. So, si PDI is more expensive compared to the Philstar. So, ang Philstar, I think we paid 188,000 for the publication for 2 publication for just the petition ra ni siya. So, tagaan siya 60 days nga mo-answer, matubag. But since wala man gid siya, no? Since the beginning wala gid siya. Nagpa-team-aw. So, another order was released on April 5, 2022. And this is the summons for publication. So, maano ni siya ang schedule nga gihatag, I'm sorry. So, maano ni siya ang pag-publish na. So, February 24 and March 3. So, maano sila ang date nga na-publish ang petition. And ang result ani is there is no showing that an answer or any responsive pleading has been filed. So, wala gid siya. At the same order po ni siya. I was given a schedule for pre-trial on June 22, 2022, 8 o'clock in the morning. So, ang akong schedule guys, kay 8:30 dyan na siya in the morning, and then matunong rin po siya every Wednesday dyan siya sa 8:30 sa buntag. So, ang katong mga kopya, mga copy sa mga mail order, appeal po to siya o submit. Next one, nakang kay mga court order guys. So, court order dated 6 of April 2022. Notice of pre-trial conference na ni siya. So, schedule June as previous no, na maroy same raghapon June 22, 2020, 8 o'clock in the morning. So, kani siya nga pre-trial, kung ano na siya, kanang, actually wala pa ko ani nila gipangutana no, dito lang, wala pa sila na ko ani nangutana. So, dito ako sa galingkod, dayon tawag man sila if the petitioner is present in the court. So, barugsad ka. So, inaara sila, bagbasahon nila ang tanan nga petition dito if mangutana sad sila sa city prosecutor, isang attorney if na sila mga questions.
May 30, 2022. So I was called by the city prosecutors of city prosecutor of Lapu-Lapu City for interview or investigation if okay, mag-investigate sila if there mag-investigate sila if there was no collusion between the parties. So ilang investigate if wala ba mi nang nagsabot sa kumbana nga magpa-annul mi sa mong kasal. So dili man na siya, it's a no-no gina siya kay ngano dili gina mag-grant mo annulment ano kung nagasabot mo nga kanang nagpa-annul man duha. So sa kani nga time, first na akong sulod sa court. Dayon si city prosecutor mao ni siya ga-conduct sa investigation. So gapangutana ra siya nako kung kanus ami nagkita sa kumbana, asa mi nagkita, naaba mi anak, asa mi gikasal, minana kung unsay ilang mga pangutana mao ra sad jud to inyong tubagon, ayo na magdaghan pa dihag yaw-yaw or istorya. So and kani pud ay siya pwede ra mo dili magdala sa inyong attorney ani. Actually pwede ra gid kayo, but in my case gadala jud ko kay ngano nakulbaan ko kung pasigon sa ilang mga pangutana, at least na akong attorney sa akong duyo or sa akong duol. So every time bitaw nga na ako appearance sa court kay basahon gini nila diri ang kaning petition. So mana parni the marriage was blessed with one child. Resulting lang si mga anak. The parties have been separated by board and bed since November 2029. And there are no issue as to the custody of the child, support, or the separation of the properties. So wala man may mga properties din. Isa pa wala po siya ga-support sa akong anak from the beginning, no? Pagkatao sa akong anak, wala gito siya ka-support. So ang only issue in this case is whether the marriage or the parties was void on account of the respondent's supposed incapacity. So psychological incapacity man ang grounds. So wala niya na ang iyahang obligasyon as a husband, no, as a father. So wala na niya na natuman. And on October 19, 2022, the respondent will have a chance to present controverting evidence. So sa iyahan nga side, dagaan siya chance nga mo present siya kung naapa jud siya mga ipakita sa court, or naapa jud siya kanang mo pakita bigid siya, no, nga kuan siya nga kanang mo patimaw siya pero wala gid siya. August 31 and September 14 maupod ni siya ang pag-present sa kuang witness. So ako ang witness ug ang psych doctor. So supposed to be guys na adjud untay dapat nga witness, no, nga kaila na munduha. Sa mga case is wala unta na ang witness ana is ako, no, the petitioner, the psychologist, and a friend or relative who serves as a corroborating witness. So ang netabo is ang sako ang witness is ako ang kuya, which is sako ang side sa family kay wala man koy friend, wala man may friend or common friend, then wala sad siya, wala sad koy kanang contact or kaila sa iyang mga friend, no, or sa iyang family. So mao to nga ako iwan ko kay kanang pasinya og kanang sa iya ra man nga side, mura ra man gikuan ko nila. So may gani, no, kay wala na inana. So na satisfied ra pud si judge sa mga evidence nga kanang na submit ni attorney. Ang katong I was given an court order for October 19, 2022, but sad to say na move ni siya kay si judge nag-attend og convention sa Manila, and also nag-inventory ng court. So naabtan mig inventory. So ang katong mga non-criminal cases is dili na to siya ma-cater unless lang kung criminal cases ra ang ilang i-cater for appearance or hearing sa court. So na-move ni siya guys. So ang next schedule was February. So October, November, December, mga 4 months jud ang na-move, ang gi-move sa schedule. So October 19 wala to siya na dayon na-move siya pag February. Ang September 14 day guys, September 14 kani siya is mauni ni siya ang gi-present na ko ni attorney nga gi-question ako dito sa court. Akong kuya, ako ang witness, which is ang psych doctor.
So kung unsa ang pangutana nila dito, maoro po na imong tubagon, dili naka mo diyan nga na matag pagdaghang mga istorya, no, kay mas the more ka makulbaan kung daghan pa nimong kuan tubag. So actually karana bitaw ko hearing kay magsige ko og kanang basa-basa sa petition the day before or the night before, kay at least ma-refresh ko, no, kay I'm not very good on dates ra ba. So mga tanan na sila kung nasa magikasal, ang birthday sa mga anak, pila mo ka years, mga anak. So ready kay tatantong kulbaan. So mana kay ngano ignaano mo didto manggod kay ikaw ra imong attorney ang pwede makasulod, and no cell phone is allowed. So kamura gyud, and then na hindi po din mo magtapat sa mga attorney kay lahi siya lamisa na siya to sa front, kaya ako na diri dapit sa luyo. Dayon tawagon raman ka ana present dito sa tubangan, palingkoron ra ka, state ra ni imong name, address, imong edad, dayon imong work. Same thing pud sa akong witness ug sa akong kuya. And then sa akong kuya kay murag kuan kay si city prosecutor ato kay yung question nga murag yang niya na siya nga, so sa ato pa kanang dili ka ganahan sa imong brother-in-law, pero ang si judge mo ay murag ni kuan sa iyang pangutana kay irrelevant na kay, no, kay it's not about how my brother likes my ex-husband, about the marriage, not about how he like my ex-husband. To wala na yung question akong kuya ato pag kuan ni judge. So basically ang mga pangutana, no, kay about ra jud kaayo sa inyong kasal, sa inyong haragyod. So imo jud to siyang panghinumduman niya. Ang psych doctor pod ang iha pong questions kay related ra pod sa iyang findings, kay psychological incapacity man ang grounds. So nangutana ra pod sila kung yun sa niya pag-evaluate nganong inana ang grounds ang iyang nakita, no. So February 22, so mao na ni siya ang after ito ang last na ni siya nga hearing nga ako ang naatinan kani siya. Pag-attend ako ani is late na ni attorney, nahuman na. Pag-abot na mo dito, gingnan ako sa lalaki, ma'am, nahuman naman ang ma'am, ko hala. Niya, saan man to sir, siya nga, susunod kay una na lang kasi mong attorney niya. Pagtanaw niya sa court order, kaya naman lang kung design siya, ay, submitted for decision naman din mo ha, ma'am. So, mato, nagwag na lang ni, so, na, kano sa i-release sa judge ang decision. Yan, akong gingnan akong attorney kung, mga pila siya ka months, ma-release, but, ano sa attorney, murag 2 to 3 months kuno since kay paspas kay akong judge, guys. Then it happened nga it only like 1 week kapin ra niya, no, na release ang decision kay pag kay pagkakuan March 6 na release na dahil ni judge ang decision. So nana ra siya kadali mo decide, guys. So, siguro satisfied siya sa imong mga evidence nga gi-submit, wala kay siya daghang mga pangutan. Pag kuan sa decision kay iyadto pa na, no, mag-submit pa sila copy ana dito sa Office of Solicitor General in Makati. Yung maghuwat patag mga 15 days sa pa tumabalik. Actually maghuwat pa mo nga mabalik ang returned receipt from Office of Solicitor General before nila i-release ang certificate of finality. So ang atong annulment is kung ingon na ka nga desisyon na nanay granted na imong desisyon, it doesn't mean nga final na siya. So need pa ta maghuwat sa certificate of finality kay dili man na siya matawag nga final kung wala to. Ya dili po na mo issue ang kung walay return receipt nga na receive dito sa Office of Solicitor OSG, kay kung wala na nila na-receive, ilag itong huwaton nga ma-receive to. Kay what if si OSG mo file a motion for reconsideration nga you need to open the case again kay wala sila satisfied, no, sa result sa decision sa judge. So next time na buta balik na buta ning hearing so sama siya gadugay. So in my case is wala na siya nahitabo. Ang nakapait lang kay pag send ana sa decision dito sa Manila Post Office, nasunog ang Manila Central Post Office, guys. So naghuwat na sad mi, samot gid ang waiting kadugay kay tungod ana, no. So ako na ganing kiingnan ang attorney nga mag-send na lang bag-o nga kanang decision, but dili man pwede kay kinahanglan gid daw to maghuwat mig report sa Manila Central Office kung sa status dito, kay actually naaman daw na silang system makita. So giadto gito ni attorney dito ang bag-o nga office sa Manila Central Post Office, but ana say attorney nga grabe ka chaos dito
grabe gid kuno kagubot tungod sa nahitabo nga sunog. So nagbuhat na sad mi ato until nga kapuya lagi sig follow up, sig panawag sa kanang branch 5 kung sa ni status pwede na ba nimo makuha. So pag diha na another hurdle na pud kay dili na po nila i-release kay nga na po i-release nga court order si judge kay subject for the decision is subject for publication na pud siya kay wala nito nga akong husband since the beginning. So mao na anong hassle kay tanan. So nagpa-publish na pud mi sa Philstar na pud ang but sa kani nga time kay ang notice of decision man ang i-publish. So one time publication ra ni siya. So 90,000 ani sa Philstar. So same thing after publication you have to wait na pud sa affidavit of the publisher. So from Manila man ni so dito gagikan ang affidavit. So gahawat na sad mi kay grabe kadugay gina 1 month after sa pa na nakakuha na affidavit niya. Abot na to imo na sa tong i-submit dito together with the compliance kay manifestation of compliance maan pa na si mga attorney dayon mao na imong i-submit dito sa court. So, submit na dito mga 2 to 3 days gisendan dayon ko og email sa branch 5 nga for pick up na ang certificate of finality. Sama na kamo magminyo gani mo pili agi ninyo yung minyo anay gid mo dali ay gid mo kung minyo ka nabuntis lang mo ay gid mo paminyo kay tungod sa inyong parents nga gipugos mo kay mauni man na ayaw gid taon hunahuna agid taon ang ugma wa ta kahibaw no kung inana mo gud ang pan mag-work ang pan di sa mag-work so lisod na kayo so walang na ito mo lang ni ako ang na-experience akong pag-file of annulment sa Philippines so hopefully makatabang ni ninyo no ang kaso someday na nagplano din ha nga magpaano silang mga kasal so pwede ra gid mo ninyo ni kung anong basihan. So susunod guys, let's talk about the process of CR local civil registrar going to PSA kung pila siya ka months na mga makuha. Sige, bye.